bigat talaga yung panahon dito sa UK. Uy! I used to work here before. 2 years ago, dito ako nag-work. So, nakita ko, nilagay niya ako sa date. Yun na nga, nag-reply siya. Ginawa ko lang naman ang alam ko. Kasi yun naman ang sinabi sa amin. Hindi ko lang maintindihan bakit. Good morning, everyone! Punta na ako sa Eastbourne. Kakaalis lang din ni Kira. Hinatid siya ni father-in-law. So, punta na ako ngayon sa bus station. Medyo mahangin pero at least hindi maulan. So yeah, maganda yung maaga para makauwi din ako ng maaga kasi for sure busy today sa Eastbourne kasi Pasko na next week. Ito yung mga tindahan na maraming mga Asian veg. Ito oh, meron silang saging. Kuryoso sa Bisaya. Saan na yun? Yan. Diyan ako pumunta dati. I think maghanap ako ng coffee shop. Tapos magkape muna ako kasi medyo nagutom na din ako. Tamayin ako 6:30. 7 or 6:30. So gutom na ako. Something lang na makain ba para magkalaman naman yung aking tiyan. And then yun na, bibili na ako ng pangpasko. Pero bigat talaga yung panahon dito sa UK. Uy, parang bagyo na sa Pilipinas. Makapalid. Nag-order na ako ng patis. Ay, nagdala ko ng Skyflex. Almond croissant. Yeah. Patay ng sugar. May music sila dito. Diyan magbuat tayo ng kutsara. Hindi man yun maano. Tumawag si Mother and nandito din daw siya sa Eastbourne. Nandyan lang siya sa Marks Spencer. Magkaharap lang. Ay, ano yung kamay ko. Uy, ba? Kasi malamig sa labas. Bila ko niyan para kay Dave. Dito ako sa Lush. Gusto niya kasi yung mga ganito. Dito ako ngayon sa Boots. I think bibili ako nito para sa ninang ni Kira. Ito yung binili ko sa aking sister-in-law. So, ganito din yung bilhin ko sa kanya. Ano na siya, 4 for 2. So, kung kukuha ka ng 4, so, 2 lang yung babayaran mo. Parang ganun ata. Kasi I used to work here before. 2 years ago, dito ako nag-work. Sa shop na to. Ayan. So, nag-work ako dito as a temp. That was Christmas time as well. So,
Yeah. So, yan siya. Kuha ako ng body wash, body scrub, and body lotion. Kuha muna tayo ng basket. Dito yung self-checkout. So, dito yung basket. Yeah, so meron ako ditong basket. So, kuha tayo ng body wash, body lotion. Ito. Tapos, body scrub. Ano pa ba? Hand cream? Maybe hand cream? Or body butter? Yeah. Ito. Yeah. So yeah, I think I'm done here. Tapos magtingin tayo doon sa panglalaki. So we're playing card games, so you need to get 25 or less. So if you get more, Then 25 you must. yeah. You might never get one. Can you just stop? Stop. Okay. My head. So take the back card, put it to the front. Then you go. Twist. Okay. Bust is stop, isn't it? Bust. No, bus means that you're over 25. Also, I'll keep it like this now. Yeah, you have to say stick. I'll What'd you stick. get? Stick. What'd you get? 23. Okay, I got 28. So I'm the winner, yeah? But Concentration. Na, na, na. One, mm. 1, 2. Twist. 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 One more. Oh, I never picked it up. Kira, you've only got 4. She put the other one back. I don't know. Okay, go I now. didn't. I got 20. I got 20. 25. No, that's what you didn't. Dad, what's 7 plus 9 plus 7 plus 2 plus 2? Ouch. So, anong oras na ba? Magsi 7:30 na. Hindi na ako nag-vlog kanina on the way home masyado kasi pagka-uwi ko ng bahay, mga 12:40 ata ako nakarating. Tapos, kumain lang ako ng lunch. And then, dumiretso na ako sa simbahan kasi mayroong nativity sila Kira today. I mean, kanina. Mga 1 hour din siya. Tapos, after ng nativity nila, pumunta siya sa lola niya. Dapat uuwi na siya dito, pero sabi niya gusto niya pumunta sa lola niya. So, pumunta siya doon. Tapos, pumunta ako sa town ulit. Kasi from simbahan, madaanan mo na naman yung town. So, nag-stop ako doon sa Boots. Kasi, di ba, pumunta ako sa Boots doon sa Eastbourne. Pero, meron akong gustong bilhin kay mother-in-law na wala doon sa Eastbourne. Pero, meron dito sa town namin. So, kaya nag-stop ako kanina on the way home from simbahan. So, anyway, meron akong ikwento sa inyo. Kasi kanina umaga, hindi ako na-happy sa work. I mean, I'm not working. Wala akong work today. Pero, every morning kasi pag may quiet time ako, pag nagkape ako sa umaga, nag-check ako ng schedule ko sa work. Kasi minsan may mga bagong schedule for the week or for the next coming weeks, mga ganon. So, may bago kaming schedule for another 2 weeks. So, anyway, I think 2 months ago, nag-note ako dun sa diary namin sa work na, which is 2 months ago, na hindi ako makakapag-work ng 21st of January kasi mayroong concert sila Kira sa O2 sa London. So, as soon na nabook na namin yung ticket na yun from school, nilagay ko talaga siya the following week pagkapasok ko sa work para hindi ako ilagay ng aking manager na mag-work that day.
Kasi meron kaming diary sa work na kung meron kang hospital appointment or any importante ba na lakad mo na ayaw mong mag-work, then you can just leave it doon sa diary na yon. So, pagka-check ko kayo ng umaga, so nakita ko, nilagay niya ako sa date kung nung araw din na mag-concert si Kira sa London. So, nag-message ako sa group chat namin ng 7:30 this morning kasi alam ko yung manager namin nandun na sa work kasi opening namin is 8 in the morning. Only for the Christmas season lang naman. So yun na nga, nag-reply siya. So, parang yung sinabi niya doon na yung diary daw is only just a reference lang daw na hindi ka makakapag-work pero it doesn't mean daw na i-approve niya yun. But, before that, sabi niya talaga sa amin noon, if mayroon kayong mga days na ayaw niyo mag-work, ilagay niyo lang doon sa diary, which is, everybody does it naman. So, like, mga ways of doing the holidays, alam ko na yan, kasi kami nga yung original staff. So, yeah, and then, so sabi niya doon na, so sabi ng isa kong ka-work, na, what hours are you doing? Kasi parang balak niya atang i-cover ako. So ako naman, pero parang na-upset ba ako ba na, it's been there 2 months ago. Tapos ilagay mo lang ako sa days na yun, na mas importante yun. Kaya nga nilagay ko siya 2 months before. Tapos ilagay mo lang ako sa days na yun, na which is aware ka naman siguro, no? Kasi sabi niya na kung gusto niyo daw ng mga days na ayaw niyo mag-work, ilagay niyo daw sa availability niyo sa online nga, which we can do it naman. Pero we have the option din na ilagay din sa diary since nga only for a day lang naman. So as a manager, na aware ka na dapat sa mga ganyan kasi nga sinabi mo na nga sa amin. So we are aware as well of what we need to do. So but anyway, so sabi ko, nag-reply ako, that's fine. Okay, fine. I will work that day. Then I can just give my ticket to my mother-in-law. Sabi ko doon sa chat kanina, hindi kami pupunta sa London para manood ng concert ng isang singer. We are going to London to actually watch Kira on the stage. Sabi ko talaga. Tapos yun. Tapos nag-reply siya na i-check the schedule again, Jenny. Tapos sabi niya. Tapos hindi ko siya chinek agad-agad kasi alam ko i-change niya. Kasi he done it before as well. Ano ata yun? Mga Mother's Day ata yun. Or Father's Day, something like that. So nung Mother's Day, nilagay niya din ako. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na, ba't mo ako nilagay sa Mother's Day? There's so many stuff in there, like walang mga anak or mga, basta, ba't ako? Tapos yun, change niya, ayun, yun nga, pinalitan niya din without saying anything. So, yeah guys, so, I'm not complaining or I'm not being negative on this video, no? But you got to remember na, may right ka talaga. You have the right, human rights. So like before, hindi ako ganito guys. But then, when I started working, and mga ganon, you need to know your rights. And wag kang magpadala sa mga ganon nila. Kasi, na-upset ako in a way, bitaw na, I am a hardworking staff. Pag may mga extra na kailangan i-cover, ginagawa ko naman yun. Like, pag may work ng Sundays, kasi nga retail ka, ginagawa ko naman yun. Pero parang, you know, in 2025, sabi ko talaga, I'm just going to work. I'm not gonna talk a lot. Like, kapag-usap, being polite, good morning, how are you? You okay? Ganun lang. Tapos, mag-tidy up kasi it's part of your job to tidy up. Tapos, go home. That's all you need to do. But anyway, yun lang, na-share ko lang na ginawa ko lang naman ang alam ko. Kasi yun naman ang sinabi sa amin. Pero yun nga lang, is weird na nilagay mo yung day na yun as non-working day 2 months, you know, in advance. Tapos nilagay ka sa day na yun na alam naman niyang nilagay mo yun. At doon sa diary, hindi lang ako yung naglagay ng mga no work day doon. Marami. Meron doon for January, meron doon like for next week. Tapos yung akin talaga doon, malaki talaga. No work day, January 21st. Then my daughter's O2 concert. Ganun talaga, malaki. Tapos dun sa baba, meron doon yung mga iba kong ka-work. So hindi ko lang maintindihan bakit nilagay niya ako sa day na yun na samantalang, yun nga, nakabook naman siya 2 months in advance. Yun nga lang. Yun lang, na-share ko lang. I'm not being negative. I'm just saying na,
Yun yung nangyari sa work today. But everything is okay. May work na naman ako bukas and I'm working with my manager. You know? Yung mga messages kayo ng umaga is only work-related. Other than that, everything is fine. So yeah. So anyway, gusto ko lang mag-bye kasi 6:30 na. And I need to clean my face. Tapos mag-chill out na ako, guys. Si Kira nasa bed na, si Dave nasa bed na. So yeah, so thank you so much guys for watching this vlog for today. Hindi masyadong mahaba, no? And I hope to see you guys on the next one, which is Monday. Yeah, Monday. Bye-bye!